Kabong Concha na bash dahil sa viral video niya na sinabi niya na kapag ganito ang itsura or maganda ay huwag na magtrabaho bilang kasambahay. Dahil ito palang si kababayang Pinay na isang documented OFW ay 2.5 buwan pa lang na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia, ngunit pinauwi ng kanyang among babae dahil pinagseselosan siya dahil si Baba or yung amo niyang lalaki ay laging nakasunod sa kanya at nagyayaya pa sa kanyang lumabas. Ito ha, magsilbing paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po tourist ang visa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang gagawin po. Magtrabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po, ano ba naman ito? Okay, dali lang. Okay. So tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan, tingnan niyo po. At ate, taga saan ka? Jensen po. Taga Jensen. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. First time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Na sestelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung kasi yung tatay lapit ng lapit, tapos pumupunta sa kusina kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng bata. Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Ganon. Di pala ako magbabantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, nakita mo? Ate, tayo ka nga ate. Tayo ka nga ate, tayo ka. Nakita ninyo si ate. O, ayan o. Nagkatrabaho sa bahay. Diyos ko. Nakatahog pansin po sa akin ito si ate. Ate, ako'y nagtatakot para sa iyo. Real talk po tayo. Kasi alam ninyo, yung katulad po ninyo, na talagang, Diyos ko, takot talaga na talagang, Diyos ko, ako'y nagtatakot sa iyo. So, ngayon, bukod doon, ano pa yung mga naranasan mo? Tapos yun, pag umuwi, kasi pinauwi ng Pinauwi na ng amo. Opo, ng babae. Oo, natatakot sa iyo, nagselos sigurado yun. Sabi ng babae, balik ako ng agency, pero sabi ng tatay, hindi daw ko payag, uwi na ako ng Pinas. Kaya pinauwi ako ng Pinas. Hindi talaga sila papayag na ibigay ka sa iba. Kaya so ngayon ate, itong gagawin natin ha, okay. So ate ha, tama na yung pag-abroad mo ng marami namang ibang trabaho. Wag na sa bahay ha. Natatakot kami para sa iyo. Mabuti na lang 3 buwan ka, 2 buwan ka pa lang mahigit, uwi ka na sa Pilipinas. Okay? Kaya yan ang isa sa mga mahirap ang Yan nga po, sa lahat po ng mga kababayan natin nanonood po, ayun 700 na nanonood sa iyo ngayon ng live natin. Oh, kita mo gaano kadami tao nanonood sa iyo ngayon. Ate, maawa ka sa sarili mo. Ayaw namin na isang araw maghihingi ka na ng tulong na ikaw ay minomolestya o ginagawa ng hindi maganda ng amo mo. Natatakot kami para sa iyo. Tama lang na nakauwi ka na sa Pilipinas at first time. Maraming trabaho na pwede mong gawin para ikaw ay maka-abroad uli. Pero never na. Ano bang tinapos mo, Iha? Senior high school. Senior high school ka. Huwag ka mag-alala. Kahit senior high school ka, sigurado ka naman may talent ka naman, may skill ka naman, di ba? So, ganyan. Oy, grabe naman si ate, bawal mag-diet sa maganda, haha, kami ng pangit. Huwag naman ganun ate. Kaya lang, sinasabi ko lang sa inyo kasi itong mga ganitong mga itsura, pagkatrabahuhin mo sa bahay, Diyos ko nakakatakot.
Di ba? Wala naman ako sinabing yung pangit hindi magtatrabaho. Wala naman ganoon. Kayo talaga. Kaya lang, mahirapan lang tayo kasi si ate ko may apili, no? Ang punto ni Kabong Concha base sa video niya ay sinasabihan niya si kababayang Pinay na humanap na lang ng ibang trabaho, wag ng kasambahay dahil nga may itsura naman ito. At ayon pa kay Kabong Concha, dahil daw baka makatagpo si kabayang Pinay ng employer o lalaking employer na manyakis, ay baka ano pa ang mangyari sa kanya. Buti na lang na kahit nagsiselo sa kanya yung madam niya ay hindi siya sinaktan. Actually guys, sa mga nagtatrabaho sa bahay ay alam ito. May mga madam talaga na nagsasabi sa kanilang mga katulong na huwag mag-aayos or magsusuot ng mga pang-sexy na kita ang hubog ng inyong katawan. Dahil may mga amo talagang lalaki na pinagnanasaan ang katulong nila, lalo na kapag ito'y maganda or nagpapaganda. Nakagamit lang si Kabong Concha ng eksplanasyon sa naging sitwasyon ni kabayan na hindi naman nagustuhan ng mga kababayan nating OFW, lalo na ng mga kasambahay. Pero kung lilinawin or lalawakan natin ang isip natin, ay alam naman nating hindi iyon ang ibig sabihin or gustong iparating na mensahe ni Kabong Concha. Dahil kilala natin siya na matagal nang tumutulong sa mga OFW, bakit naman niya mamaliitin or kukutyain ang mga kasambahay? Baka nga yung grabe makapag-bash sa kanya ay yung wala naman talagang naitutulong. May mae-content lang. Ngunit sa kabila naman ng issue ay nag-public apology naman si Kabong Concha at pinaliwanag niya na for awareness lang ang mensahe na gusto niyang ipaabot sa mga kababayan natin, lalo na sa mga gusto mga ibang bansa or magtrabaho sa abroad. I'm very sorry and I apologize for that. Alam ko may mga nasaktan, kaya nga iwas tayo magsalita ng mga ganoong salita kasi nga alam natin na pwedeng maka-open sa iba yon. But nevertheless, yun na nga, merong may nagsasabi, yung daw kilos daw ng tao, yung daw way, yun daw ang hindi ko alam kung kasi opinion yan eh. Ako naman, nirerespeto natin ang opinion ng bawat isa. Yun po ang opinion ninyo, na I respect that, and wala naman pong problema. Kasi hindi natin control eh. Kanya-kanya po tayo ng ating pag-iisip regarding So, okay lang. Thankful ako. Nag-viral siya. Maraming mga vloggers ang talagang ginawa kong content, yung aking video, ginawang content. At ibig sabihin, talagang nag-viral. Umabot siya ng 1,700 before siya alisin ko sa mainstream kagabi. Okay? Yun po yung ano. So, alam niyo yung ganoong mga kaso po is one of the most sensitive na issue ng dapat po may address. And siguro sa ginawa ko kahapon, nag-raise ito ng awareness. Kasi kayo po mga individual na hindi niyo po nakikita in the other side of the story nung mga bakit may ganoong mga statement. Kasi kami po, ako nasa mundo po ako ng advokasya bago po ako pumasok ng OWA. Alam na alam ko po lahat ng mga nangyayari na ganoon. 80% po ng mga ganyang mga problema nakakarating po sa amin. Okay? So, ayan, ito si Lane Katara, mali explanation mo. Ma'am, bago po kayo mag-comment, Miss Lane Katara, ha? Pakinggan niyo muna po ako, ha? Okay? Okay. So, kaya gano'n ang so masyado po tayong sensitive doon sa issue ng maganda at pangit. Okay? So wala pong intention to. I don't have any intention to malign. Okay? Ang akin po is awareness dahil yan po ang nangyari ngayon. Doon po sa nangyari na yon, nag-open po yun sa iba. Sa mga iba nating mga tungkol po dyan. Kasi sa mundo po ng recruitment, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sa mundo ng recruitment, okay? Diyan sabi ko sa inyo yung mga ibang So, sa mundo ng recruitment,
talagang ang mga agencies po, may mga agencies po na pag alam nila kung ano po yung itsura ng babae, tinatanggihan po nila pumunta ng ibang bansa, lalo-lalo na po sa gitnang silangan para magtrabaho sa bahay. Okay? So sa mga nambabash, kung hindi po kayo masaya sa akin, you can unfollow me or block me para po masaya po kayo. Kasi mahirap po yung nanonood po kayo sa akin tapos nagbabash kayo na as if parang napakagaling po ninyo. Okay? So lahat po tayo dito sa mundo na ito, hindi po nyo kasi alam yung the other side of the story. Okay? Ako po ay hindi po katulad ninyo na everyday trabaho bahay or usual lang na gawain. Ang mundo ko po ay iba. Simula po noong 2006 hanggang ngayon pumasok sa gobyerno, okay, ang mundo ko po ay lahat po ng OFW nagkakaroon ng problema. Yan po ang nakakasalamuhan natin. Yan po ang mga problemang nakakaharap namin araw-araw. Ang laman po ng mga inboxes ng aming grupo, bago po ako nag-OWA, puro po, marami pong minumolestya. Okay? Wala naman tayong sinabi kung pangit maganda, basta't minumolestya ng mga babae, ng mga employers nila. Yan po ang isa sa mga rampant, pinakamarami. Natural lang po sa akin na ako po ay nagiging allergic na sa mga ganyan. Okay? So, nagiging allergic na ako sa mga ganyang mga klase ng mga problema. Lalo-lalo na po pag ang isang OFW, nakikitaan po namin na may potential po na may magkaroon ng problema. Mismong ultimo mga agencies, may mga kilala po ako na nagre-refer, pagkasabihan pa ng agency na sigurado ka ba na papaabordin mo ito? Baka nagka-problema. Reality po yun. Yun po yung realidad ng buhay. Yan po ang dapat nyong unawain. Kaya yung akin pong ginawa kahapon, wala po akong ibang intention doon, in good faith, okay, na sa pagsabi ko ng ganoon. Kasi wala akong masabi na word na pwede mag-describe doon sa aking ano. Kaya siguro merong iba na open, paano, kahit hindi ko sinabi, paano naman kami, hindi kami maganda, may mga ganoon. We respect that. Dire-respeto ko po yun. Opinion po niyo yun eh. Kaya I respect that. And I apologize if you feel na kayo po ay na-offend doon. Okay? Ako po ay humihingi na paumanhin kung na-offend kayo doon. Pero, okay, sa akin po, wala po kong ibang malisya doon. Wala po kong ibang intention, kundi awareness po yun. Kasi alam po namin kung ano po yung mga nangyayari sa ibang bansa, lalo-lalo na po yung mga nagtatrabaho sa bahay. Hindi po lumalagpas ng isang linggo na wala po kaming natatanggap na request for assistance na minumolestya ng employer. Okay? Yun po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Hindi po ako vlogger na basta lang merong mai-content. Sige ng sige. Hindi po ako vlogger para ganoon. Lahat po ng mga sinishare ko dito sa aking live, kay maganda o pangit ang istorya, ang kalalabasan, talagang isishare ko dahil ito po ay may kinalaman sa atin bilang OFW. Lagi ko po yan pinopost, lagi ko po sinasabi yan, ang aking pong mga binabahagi sa inyo ay base sa mga tunay na nangyayari sa mga OFWs. Hindi po natin yung sinishare yan para po tayo ay magpasikat, para tayo ay makilala. Tandaan niyo po, sana huwag niyong kalimutan, 18 taon na ako sa ganito. Pumasok ako ng social media 2011 pa. Kung ako man ay napapalo ngayon lang po yun dumating yung panahon na yan. Hindi po ako tao naghahangad na pumunta para makilala na mapalo. Kung napalo man ako, yan po ay dahil sa inyong kagustuhan na ipalo ako. Ako po, sinasabi ko po sa inyo lagi, okay, na importante po sa amin itong ganitong bagay.
Okay? Yan po lagi kong sinasabi po sa inyo. Okay? Sagutin ko yung kay GM Solo. Meron pong mga agency na nagsasabi na pag alam nilang alanganin, hindi nila pinapatuloy ang worker. Meron po. Hindi ko naman sinabing lahat, pero meron pong mga agency na natatakot sila sa pwedeng mangyari sa worker. Iba po ang mundo ng kasambahay pagdating po sa gitnang silangan. Napakarami pong recorded cases po ng mga kasambahay na minumolestya ng kanilang mga amo. Napakadami po. May mga video pa ako. Marami, sobrang dami. Bilang isa ako sa mga nakakatanggap palagi ng ganong problema, so nakakabisa ko na po. Kaya nga nung kahapon, wala naman, hindi ko man siya kilala, na bigla siyang dumating doon, humingi ng tulong. Then nakita ko siya. Kahit yung mga ibang tao doon nakita nga, may kakaiba nga. Kaya pinagpaalam ko sa kanya kung pwede ko ba siyang i-live para maging awareness. Hindi ko naman in-expect na may mga tao na hindi nila tanggap, na siguro hindi ko alam kung nasaktan sila o ano, but I respect you sa inyong mga feelings, sa inyong pakiramdam. And ako naman lahat ng ginagawa ko dito is always in good faith para po maka-reach ng awareness po sa inyo. Depende na lang yan kung paano po ninyo tatanggapin yung aking mga sinasabi. Okay? Kasi hindi po tayo yung katulad ng mga vloggers na talagang gusto mag-content at merese kisihoda kayo may masaktan. Hindi po. Ako po, kung meron man nasaktan doon na open, I am sorry, pero I have no intention in hurting you. Yung pong aking live kahapon is purely awareness, and I am thankful, masaya ako sa mga vloggers na nag-viral ito kasi nag-raise ito ng awareness sa mga iba pa nating mga kababayan. Nasa sa inyo po yun kung tatanggapin ninyo o hindi yung mga ganong mga ginagawa natin. But I will still and will always continue of what I am doing dahil ito ay public service ko sa inyo. Pangit man o maganda, kailangan ninyong malaman to raise awareness. Ito po ay nagkaroon ng awareness sa iba. Yung ganitong klase ng mga problema. Kasi sa amin, iniiwasan po namin na dumating sa huli na may mangyayari po sa inyo. Wala po kaming ibang other way paano po natin mapipigil. Kasi karapatan po ng bawat isang magtrabaho sa ibang bansa. Okay? Ang problema lang kasi sa mga iba nating kababayan, siguro, hindi na matanggap, kaya ganoon. But, I apologize for that, kung yun man ang inyong pakiramdam. Okay? So, yun lang po yung aking nais na ipaalam sa inyo. Sa 18 taon ko po na ginagawa ito, hitik na po tayo sa karanasan. Kaya lahat po ng mga sinasabi ko na ito sa inyo ay nag-raise ako ng awareness kahit anong klase ng problema, kasi real talk po dito pinag-uusapan natin. Wala naman po tayong kailangan piliin na hindi po tayo yung vloggers o yung mga sinasabi na nagbablog ka ng kailangan magaganda. No. Dito po real story. Kay pangit man o maganda, real story po ito. Kailangan yung malaman. Nasa inyo na lang po yan, how are you going to accept nung aking live. Okay? Kaya nga po, ma'am, it's not about maganda o pangit yon. Hindi po natin pinangikialaman yan. I don't mind about that. Ang akin po dito, nagkataon lang si ate na dumating kahapon at nakita po namin yung kanyang itsura, kaya po siya ni-live. And may awareness lang po ako doon na isinishare. So, hindi ko po sinabi na wala yan sa pangit o sa maganda. Wala po kung ginasabing ganoon and no intention. Kung sa tingin po ninyo, pakiramdam nyo, yun po yung inyong
pagkakaintindi, then I'm very sorry and I apologize for that. Ayon pa kay Kabong Concha ay nirerespeto naman niya ang lahat ng opinion or mga sinasabi ng mga kababayan nating OFW dahil karapatan naman talaga ng mga tao na maglabas ng sarili nilang opinion or saloobin. Pero ngayong napakinggan nyo na ang paliwanag niya at ang mensahe na gusto niyang iparating sa mga kababayan natin, ay kailangan nyo na lang lawakan kung paano kayo mag-isip. Dahil kung iisipin nyo na pangit kayo kaya tumagal kayo sa abroad or sa employer nyo, ay kayo na lang ang kumukutya sa sarili nyo.